Kahapon nga tinamad talaga akong mag-content dahil mas inuna ko talagang inasikaso yung mga parcel ko na kailangan nang gawa ng video. Kaya nga pagpasensyahan nyo na muna itong video ko ngayon dahil nung nakaraan pa talaga yan. Pero syempre bago nga yan, hi, hello, welcome to my vlog. Minsan talaga ang hirap pagsabay-sabayin ng mga gawain, lalo na nga kung full-time mom ka tapos feeling vlogger pa na tindera online. Feeling yan. Buti na lang talaga kapag nabibisi nga ako, meron ako naka-backup na mga video. Kaya kahit nga hindi ako mag-content, makakapag-upload pa din ako. Kagaya na lang nitong video na to. Nung mga nakaraang araw pa nga siya pero hindi ko na nga naisama sa mini vlog. At para naman hindi masayang yung effort ko sa pag-video, ayan, imi-mini vlog natin yan ngayon. Actually, na-edit ko na nga to kagabi pero hindi ko nga na voice over. Kaya ngayon ko na lang i-upload. Bali, pagising nga namin ng mga bata, nag-ayos lang kami ng higaan. Tapos ito, nag-asikaso na rin ako ng almusal namin. Magpiprito lang naman ako ng ilang pirasong hotdog dahil naisip ko nga na ipalaman na lang yan sa tinapay. Ito pa nga yung mga araw na wala nga kaming gaas kaya nga ayan sa induction ako nagluluto. At sa mga nagtatanong kung malakas nga daw sa kuryente yung induction na gamit ko, medyo lang naman po. Ginagamit ko lang naman yan kapag nauubusan kami ng gaas tapos wala pa kaming pambili. Habang nagluluto pala ako ng hotdog, naglagay na nga rin pala ako ng bigas dito sa rice cooker para nga pagtapos namin mag-almusal, magsasalang na rin ako ng sinaing. Tapos pamaya-maya nga lang din naluto na yung hotdog kaya nga ayan magsisikain na kami. O siya, tara po mga mima, kain po tayo. At syempre wag kalimutan magpasalamat sa Diyos dahil kahit papano meron pa tayong kinakain. Kaya naman thank you Lord. Ito nga rin pala yung time nakaka-grocery lang namin kaya ayan medyo marami tayong palaman sa tinapay. Pag kami nga lang ng mga bata yung nag-aalmusal, tinapay lang talaga yung kinakain namin pero kapag nandito nga ang Papa J, nagkakanin talaga kami. Dahil ang Papa J hindi nga yun sanay sa tinapay, kanin talaga. Hindi naman halata sa katawan, di ba? Minsan talaga no, meron tayong mga gising na ang ganda-ganda. Pero sa kagaya kong nanay, madalas talaga pag gising parang masakit na yung buong katawan. Na natulog ka lang naman pero pag gising mo para ka nang nakipag-sparring. Kaya minsan talaga sa umaga, hirap na hirap akong bumangon, hindi ko alam kung bakit. Pero kapag naikilos ko naman na yung katawan ko, bigla naman siyang nawawala. Dahil din siguro na malamig nitong mga nakaraan. O siya, ayan, sabi ko nga kanina, pagtapos namin mag-almusal, magsasalang na ako ng sinaing dahil meron pang pasok yung mga bata nito. Pag maaga-aga pa kasi kami nakakapag-almusal, bago nga pumasok yung mga bata, pinapakain ko pa nga yan sila para hindi sila magutom sa school. May mga baon naman yan sila na biskwit, pero syempre iba pa din naman yung kumain ka ng kanin. Sa mga nagko-comment nga pala na mag-ingat nga daw ako sa extension namin, maraming salamat po sa concern nyo. Sa ngayon kasi ganyan pa nga lang yung kuryente namin dito sa bahay. Pero kapag ka nagka-budget, magpapagawa na talaga ako ng mga outlet. Medyo maaga pa naman yan, kaya nga ayan, nagmuni-muni na muna yung mga bata. Kapag ka nagliligpit nga kami ng higaan, iniiwan ko talaga yung isang kutsyon namin para nga kahit papano, meron pa nga mapaghigaan yung mga bata habang hindi pa sila nag-aasikaso sa pagpasok. O siya, ayan, fast forward, kahapon nga paghatid ko sa mga bata sa school, dumiretso nga ako ng Save More para nga mamili ng mga baon nila dahil naubos na talaga yung stock namin sa ref. Nung mga nakaraan kasing walang pasok, syempre, hindi ka naman talaga makakatipid sa baon, kakain pa rin yan sila. Pinag-isipan ko nga muna talaga kung bibili ba ako ng baon nila dahil sa isang araw tig-2 biskwit nga sila tapos isang inumi. Kung sa tindahan yun bibilin, magkano rin, kaya nga ayan, bumili na ako ng maramihan. Tapos nag-tricycle na nga din ako pa uwi para nga kahit papano hindi naman ako masyadong mapagod sa paglalakad. Medyo may sama pa nga rin ang panahon dito sa lugar namin pero may pasok na nga yung mga bata, pero mas mainam na nga yung pumasok sila dahil wala na talaga silang natututunan tapos nai-stress pa ako sa kaka-module. Malapit lang din naman tong school sa bahay namin, walking distance lang naman kaya nga okay lang. So paano, hanggang dito na lang muna.